Anong uri ng salamangka ito nakikita natin mga kababayan? Ang mortal na magkalaban ng mga ka-DDS mga kababayan at si Abante ay nagyakapan. Umobra na ba yung malaking cross na suot-suot ni Abante mga kababayan at bigla-biglang nasaniban ng mabuting espiritu? Kung inyo matatandaan mga kababayan pinaiyak niya etong si Crisette, Loretta Chu, KLC mga kababayan at sa pilitang pinagpapa-apologize. Pero ngayon, sa pangbihirang pagkakataon, si Abante mismo ang lumapit sa kanila at nagsorry pa. Ay nako, siguraduhin mo lang Abante ha, na hindi lang yan pambobola. Nagsorry talaga si Abante mga kababayan, panoorin niyo po ha. I demand that you Eto flashback muna mga kababayan ha, kung paano niya paiyakin si Crisette. apologize Oh. to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or I will apologize. I demand kasi. I apologize for my bad words, sir. Iyak na si Crisette. Kaya nga natatawag na gago ni mga kababayan ni Joey dahil sa pang-aangas na nga ito ni Abante. Pero hindi yan umubra kay Joey mga kababayan. Sasabihin mo mga tanga kami. So what? Siguro, Napaiyak. Ayan mga kababayan. Yung hearing kahapon, after pala ng mga kababayan sa kanilang sagutan, lumapit ang Abante. Parang umatras mga kababayan sa kanyang angas. Retreat! Retreat! Hindi ko kayang kalabanin ang mga ka-DDS dahil araw-arawin talaga siya mga kababayan Kaya mukhang nag-made peace mga kababayan. Pero wag kayong magpalinlang ha. Kayo Crisette, Joey, delikado. Kapag magpapatuloy ito sa kanyang kagaspangan si Abante mga kababayan, wag kayong tumigil sa pagko-call out sa kanya. Ito pa mga kababayan lumapit kay Joey ha. Nagyakapan. Kung ako sa iyo, Abante, umatras ka na. Huwag ka lang sumali dyan sa Tricom na yan. Kung ayaw mo ma-stress, kung ayaw mo palang mamura, lumabas ka na sa kusina. Naiinitan pala mga kababayan panoorin nyo ang pagsusori niya ha. Only man who's ever made me cry. Ayan. Nakaakbay na mga kababayan. Ay, nako. Mag-ingat ka dyan, KLC. Mataas ang dila ni Abante. The only man that made me cry. Only man who's ever made me cry. Ever made... Nakina-cross off. Plastic na plastic mga kababayan Yan ang sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan kapag andun sila sa mga kababayan. Hearing na sa pulpito. Grabe. Parang kung sino mga demonyo. Tapos pagkatapos mga kababayan, wala na akong immunity. Para tupa na. Sir, magsalita sa akin. I'm sorry! Yan ang sorry. Hindi mo hinihingi kagaya mong I demand na mag-sorry kayo. Eto mga kababayan, kung nag-sorry, di okay. Ang advice lang namin sa'yo, Abante, lumayas ka na dyan sa Quadcom, umalis ka sa kusina kung ayaw mong mabatikos. At kung hindi ka man aalis, ayusin mo yung ugali mo, yung kagaspangan mo. Dahil kung hindi, maraming tao ang magko-call out sa inyo. Kung hindi man kayo babatikusin itong pinatawag niyong mga vloggers dahil natatakot sa inyo, marami pang tao, sambayan ng Pilipino ang kinakalaban nyo. Mayroon at mayroong mga tao, mga kababayan, ang magko-call out sa Abanteng ito. Tatawanan na sila. Touchy pa mga kababayan wow! Ang lagkit ng tingin na Abante mga kababayan. Yung tingin mga kababayan mukhang may pagnanasa. Ay, Diyos mio. Isiniwalat ng isang vlogger sa pagdinig ng Kamara. Panoorin natin ito ha. Itong balikan ng bias bias din ng News 5. Kung sino ang tungkol dito sa kanilang hearing kahapon. Nasa likod ng pagkalat ng tinaguriang Polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Polvoron video. Nagkasagutan din na ang isang kongresista at vlogger. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee. Nagkainitan and then nagkayakapan. Nagkasorihan. Yan, News 5. Kumpletohin nyo. Sa paglaganap ng fake news, sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa Pikon!
Si Joey, mga kababayan, chill na chill. Oh, wala talagang takot, mga kababayan. Hayag Ano sa noon itsura ni ng Joey? vlogger tungkol sa kanya. Ang sabi mo, Gago! Oh, yan ang sabi niya. ganito, kung abante, Sasampalin ka. paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Oh, gago. Nagsasayang lang daw ng kuryente, mga kababayan. Tinawag mo akong gago. Oh, tawag na gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Ba't ko ginawa sa akin yan? Sagot ni Cruz, We do not know each other Cry baby, no? Iyaking bata, mga kababayan. personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation. Observation. What The is your Philippines- right to tell me I'm gago? Oh, she has all the right. Yan ang tingin niya sa'yo eh. Mapipigilan mo ba? That is part of my freedom Oh. of speech. pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isa sampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, sasampaling kita. Freedom of speech yan. That's part Oh. of your Alam freedom, mo yan Mr. eh. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, Wow! Sasampalin mo ang babae? Ang taray mo, Abante. Oh. Sige, gawin mo yan. sir, it's overt Ay, hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Ang galing. What is your point actually? Sa pagtatanong niya yan, ang galing ba yung sinabi? Mahusay ito. Oh. Magaling ka. And then, Natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang kumpletuhin yung News 5 and then nagkayakapan. Dahil after na cut, ang camera, mga kababayan, andun si Abante. Ay, Joey! Ay, Kirzette! Hug tayo I'm sorry! Animal? Parang acting lang, mga kababayan, ano? From galit na galit. And then biglang lagkit ng tingin. Ay, naku. sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Conana. Oh, isa pa to mga kababayan. Na ang sabi ni Jonathan Morales ay parang lasing lang daw, mga kababayan, na nagkwento. At naniwala naman ang mga kongresista. Kunya si Attorney Harry Roque ang umano'y mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kaso na naman ngayon ka, Roque, mga kababayan. Mas lalong mabibigyan ng asylum si Roque doon sa the Netherlands. Yan. Oh, dahil, ginagawan-gawan ng kaso na naman. Na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw Polvoron? para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Matagal lang sira. Sa tingin nyo, GMA, kailangan pa na pulveron video para masira ang kredibilidad ni BBM? Kahit wala yung pulveron video, performance-wise, sira na ang kredibilidad. Yung pagtatraidor niya sa mga Duterte, yung pagwasak niya sa unit team, at hindi niya pagtupad sa kanyang mga pangako. Diyan pa lang, wala na kredibilidad. 14% na nga lang. Ibig sabihin, mga kababayan, nasa 1.5. Hindi pa nga kalahating tao. Oh, yan na lang ang nagtitiwala kay PBBM out sa 10. Sa palagay ko po, Mr. Chair, Oh. party po yun ang plano ng gusto nilang Yan, mga kababayan, umamin na yan, mga kababayan, na gumagamit yan dati. Aminado siya. pabagsakin ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. At mayroon pang isa, mga kababayan, si Mark Lopez. Na cite in contempt for 10 days daw. Oh. Dahil kaduda-duda, mga kababayan, sa pag-cite in contempt kay Mark Lopez dahil mayroon siyang schedule, mga kababayan, na interview sa foreign media na taga-Australia, ABC News ata. Bukas sana, mga kababayan. Pero paano na yan? Kung pupunta dito yung taga-Australia, hindi na siya mai-interview, mga kababayan, dahil na-cite na siya in contempt pabigla-bigla. Ewan lang natin, ha? Grabe, no? Dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Ang lahat ng ito, mga kababayan, wala doon legal excuse. Ang lahat ng ito, itong tatlo, wala na sa bansa. Hindi pa ba yan legal excuse? Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite. Wow! Oh! Ikaw contempt ka pala, mga kababayan, sisiraan mong komite. Grabe na, para ng mga kababayan, wala nang due process. Hindi na ba kayo tatanggap ng batikos? Oh? Lahat ng mga kababayan na nagbabatikos sa TRICOM,
iko-contempt nila. Tapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng Meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tapos, dumugo ang ilong ni Francine Castro, mga kababayan, Franz Castro, dahil English eh. Grabe, utal-utal si Franz Castro. So, anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga pangyayari sa Congress kahapon? Na si Abante, nag-sorry. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.